Hello, Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago po kayo dito, welcome din po kayo. And please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung nakaresonate kayo. Thank you. So, paunang mensahe po ninyo is your situation sa ngayon. We have 10 of voices. Yung challenge ninyo ngayon, we have 2 of inspiration. Yung advice ninyo, we have Hermit, and yung outcome po ninyo is Queen of Emotions. Ayan. So, ang siguro, most of you sa ngayon, Sagittarius, siguro, papunta na kayo sa pag-iisip ng pagbangon, pag-move on, pag-move forward sa buhay. Kasi maaaring for quite some time, na-stuck na kayo doon sa sitwasyon na yung parang nalugmok kayo at some point sa buhay. Yung parang merong nangyari sa inyo na hindi masyadong maganda. No, maaring nabitray kayo in the past, naloko kayo, na-deceive kayo, merong nagsinungaling sa iyo ng bonggang-bongga. As in, masama ang loob ninyo. Nasaktan kayo dito, no? And for the longest time, bit-bit ninyo yan, yung pain na yan, yung resentments, no? Yung emotional baggages, dala-dala ninyo yan. Pero ngayon, parang nare-realize ninyo na, teka lang, 'di ba? Parang ako na nga nasaktan, ako na yung naghirap, ako na yung nag-suffer, 'di ba? Tapos hahayaan ko pa ba na mag-suffer pa ako ng mas matagal, you know? Kaya maaaring ngayon babangon na kayo from that, no? Gusto na ninyong bumangon, gusto na ninyong mag-move forward. Kaya siguro marirealize niyo na it's about time na for you to accept, no, na ganun talaga ang buhay. May mga bagay na hindi mo maiiwasan, may mga bagay na talagang kailangan mangyari, 'di ba? At magpapatawad na rin kayo, no? You are going to be willing to forgive, no? Para na mawalan na kayo ng tinik sa dibdib, para makapagsimula na kayo ng bagong buhay. Makapagsimula na kayo ng bagong ganap sa buhay ninyo on a clean slate, na wala na kayong bitbit na sama ng loob, na wala na kayong bitbit na resentments, na wala na kayong bitbit na emotional baggages with you. No? Kaya yun na ngayon ang iniisip ninyo. Oh, yun na ang sa tingin ninyo makakabuti para sa inyong sitwasyon. It's about time na for you to move on with your life, no? At magsimula na kayong muli, no? Na mag-start kayo ng bagong buhay. So, yung challenge ninyo is Two of Inspiration, which is a decision. A decision making na kailangan ninyong gawin. And, maybe, dahil kayo ay magdedesisyon na mag-move on na kayo sa buhay, maaari na ang challenge ninyo rito, where I'm going to start, when I am going to start. So, pwedeng yun din ang iniisip ninyo sa ngayon. 'Di ba? Paano ako magsisimula? Saan ako magsisimula? Kailan ako magsisimula? So, maaaring yun ang kailangan mong pagdesisyonan. But, makakatulong sa inyo if you are going to tune in, no, sa inyong intuition. Allow your intuition to be your guide para makapagdesisyon kayo ng tama, makapagdesisyon kayo ng kung ano ang nararapat ninyong gawin sa ngayon. Okay? Para magkaroon kayo ng clarity, no? Magkaroon kayo ng clear direction of where you're heading. At kung kailan at saan kayo magsisimula para sa pagbabagong ito. Kaya nga advice din sa inyo with the Hermit energy, it's time for you, no, to reflect. It's time for you to do some kind of introspection and contemplation para nang sa gayon ma-figure out muna ninyo, kumbaga makakapag-evaluate din kayo ng sarili ninyo sa ngayon, 'di ba? Unang-una iisipin muna ninyo ano ang gusto mong ma-experience sa buhay mo. 'Di ba? What do you really want now in your life? Para nang sa gayon, ma-figure out ninyo ano ang una ninyong gagawin in order for you to be in that situation. 'Di ba?
timing, 'di ba? May iisipin din ninyo, no, kailan ang best timing for you to start, 'di ba? At saan kayo magsisimula? Paano kayo magsisimula? So all of that, maaaring makuha mo 'yan when you put yourself in solitude. When you put yourself into stillness. Kasi kapag busy kayo, hindi kayo makakapag-isip, hindi kayo makakapag-diskarte. Kasi kung busy kayo sa kung ano man ang inyong pinagkakaabalahan, syempre ang isip ninyo nandoon din sa kung ano ang current ninyong ginagawa. Kaya kailangan ninyo na mag-step back muna kayo ng kahit saglit lang sa inyong mga pinagkakabisihan at mag-isip kayo. No? Pag-isipan ninyong mabuti itong gagawin ninyong pagbabago sa buhay ninyo. Okay? Para makapag-diskarte kayo ng tama, no? At maiwasan ng magkamali. Iwasan ninyo na magkaroon kayo ng mga impulsive na desisyon. Okay? Para hindi na kayo muling magkamali pa. And ang outcome is Queen of Emotions. Ayan. So, feeling ko dito, ang iba sa inyo is going to be highly intuitive, highly sensitive. Kaya, malakas ang inyong radar, Kaya, magiging feeling ko dito, masusundan mo kung ano yung gabay ng universe sa inyo. Masusundan mo kung ano yung mga bagay na dapat mong gawin. Kasi, maaring makikinig ka, no? Makikinig ka sa guidance ng Panginoon, makikinig ka sa ituturo niya kung saan kayo papunta. You will be illuminated, no, to where you need to be. Kaya palakasin mo yung inyong radar. Okay? Mag-tune in kayo sa inyong radar, kumbaga, sa inyong intuition kasi maraming guidance ang ipapadala sa inyo or ibibigay sa iyo. Okay? So kuha tayo ng clarifiers dito. Tignan natin kung ano yung mga messages pa na makukuha natin. And I would like to say thank you then. Take this opportunity na magpasalamat sa inyong lahat for supporting this channel. Thank you for being here and maraming salamat sa mga nag-subscribe na. At sa hindi pa nag-subscribe, mag-subscribe na po kayo. And also thank you sa mga hindi nag-skip ng ads, pati na rin sa mga nagpapadala ng donasyon through Super Text. Maraming salamat po for your support. So, yung clarifier ni Ten of Voices is Ten of Cups. Ayan. So, magiging masaya ka. Magiging masaya ka na finally, no? Sa pag-usad ng buhay, sa pag-move on mo rito, sa pag-move forward mo sa buhay, you are going to be happy. You are going to find that happiness and joy and harmony within yourself. At hindi lang yan, pati rin sa mga mahal ninyo sa buhay, sa pamilya mo. Magiging masaya ng muli ang pamilya ninyo kasi nandiyan ka na, bumalik ka na sa sarili mo. Kumbaga, babalik ka na sa dating ikaw na maaaring ikaw ay isang masayahin tao, ikaw ay very optimistic, 'di ba? Na tao, very positive. So, babalik ka na sa dating ikaw. Kaya, hindi lang yung ikaw mismo yung magiging masaya kasi finally makakaahon ka na doon sa hirap na pinagdaanan mo, but also your family will be happy to see you na nagbabagong buhay ka na, no? Na you are embracing a new life. With the Two of Inspiration, we have Nine of Cups. Ayan. Nine of Cups is about also happiness and joy, no? So, meron tayong 9, meron tayong 10. So, talagang mapupunta ka na ngayon sa pag-move forward sa buhay na kung ano yung gusto mong mangyari sa buhay mo, maaaring yun na ngayon ang may experience mo, no? This is wish fulfillment, kaya kung ano rin ang mga pinapangarap mo, ano rin yung maganda, no, at ikakasaya ng buhay mo, yun ang pagdedesisyonan ninyo. Ayun ang pipiliin mong path sa ngayon. With the Hermit, we have 9 of Wands. Ayan, so maiisip mo siguro dito, no, na wag kang susuko, no? Maiisip mo dito, dadating dito yung ano ninyo, yung thinking ninyo na it's not the time to give up. Walang panahon para kayo ay sumuko or walang space dapat sa buhay ninyo ang pagsuko. Kaya tama to na magpapahinga ka lang, mag-iisip ka lang, no? So that mahanap mo dito yung thought or yung inspiration, no, na magpatuloy kang lumaban, magpatuloy kang mag-persevere at maging persistent ka sa kung ano man ang gusto mong mapuntahan. And we have 10 of Wands. Ayan. This is ending and beginning.
No, this is ending and beginning. So definitely, or you're putting an end to this 10 of voices, 'di ba? Dito sa sitwasyon na nagpahirap sa'yo, nagpalugmok sa'yo, 'di ba? Nahirapan ka na diyan, kaya tatanggalin mo 'yan. And you are heading towards a new beginning. Magsisimula ka na talaga ngayon ng bagong buhay, magsisimula ka na dito na wala nang bigat sa dibdib, magsisimula ka ng buhay na maluwag na ang inyong pakiramdam, no? At wala na, no? You're going to leave behind yun na kung ano man ang mga nagpasama ng loob mo, sino man ang mga nagpasama ng loob mo, maaaring you're also going to remove them, no, out of your life para matahimik ka na talaga ng tuluyan. So tingnan natin kung ano pa ang mga messages para sa'yo, no, for the week. We have courage. Ito yung kailangan ninyo. No? You really need to be courageous. You really need to activate your inner strength and courage para maharap mo ng ito. No? Medyo mahirap, medyo challenging, but hindi natin nakikita dito na nasusukuan mo to. No? Kaya magpakatatag ka lang, okay? Magpakatatag ka at ibayan mo lang ang inyong loob. Pasasaan ba? At makukuha mo din kung ano man ang mga minimituhin mo sa buhay. Dito, yung happiness and joy, may experience mo din yan. Malalagpasan mo din ang mga pagsubok na ito. We have intuition. Ayan, sa lahat ng mga pangyayaring yan, lahat ng kaganapan sa buhay mo, you are divinely guided, no? Queen of Emotions, Intuition, so halos parehas ang sinasabi nito sa iyo na divinely guided ka, kaya ang importante dito, mag-tuning ka lagi sa iyong intuition, sumunod ka, no, sa bulong ng iyong intuition. Allow your intuition to be your guide kasi makakasiguro ka dyan na magiging maayos ang lahat. Makakasiguro ka na dadalhin ka nito sa direksyon kung saan kayo dapat mapunta, na doon kayo magiging fulfilled, contented, and happy, and joyful. We have empowerment, no? Yung mga experiences mo na to no, sa buhay, mga paghihirap, no? Emotional troubles, emotional problems na pinagdaanan ninyo, that is going to somehow empower you, no? That's going to teach you how to be resilient, to be strong, 'di ba? Maging palaban sa buhay. Yun ang mga iiwan nito sa iyo na mga lessons, no, na talagang you will be empowered, 'di ba? Dito mo makikita yung mga kalakasan ninyo, yung strengths ninyo and weaknesses na pwede ninyong i-improve. Dito ninyo makikita sa mga sitwasyon na to na maaring mangyari or maaring pinagdaanan na ninyo. So, final message ninyo is success. See? Ito yung outcome ninyo, magiging matagumpay kayo. No? Magtatagumpay kayo sa sitwasyon na ito sa buhay ninyo. You will end up successful. You will end up a winner. You know? Kaya huwag kayong sumuko. No? Continue to persevere. Continue to fight. Kasi kahit anumang problema, alalahanin ninyo kapag pinagsikapan ninyong harapin ito, pinagsikapan ninyong hanapin ang solusyon, and you will succeed. Kaya ito yon, no? Marami kang matututunan sa buhay, maraming lessons that you are going to learn, wisdom that you are going to gain dito, and you will end up victorious, you will end up successful, magiging empowered ka, magiging stronger ka, magiging masayang masaya, no? With the 9 of Cups, you are getting what you want. So, good luck po. Thank you for watching. Love and light. Namaste.